Hi guys! Good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So, kaninang umaga pala guys ay nandito ko sa garden. And, ayun, tinanggal ko na nga yung flower stalk nitong nandito. And, ngayon guys, tatanggalin natin yung flower stalk ng ating, yan, tsaka dito banda. Kasi hindi ko na guys natanggal kanina. So, nandito guys yung mga tinanggal kong flower stalk ng ating moot black. And then, nung isang yun guys, oh. Yan, nandito. Ito sila. And kinuha ko na din guys yung mga leaves. Ayan. So dito ko sila nilagay. Ayan, yung mga yan guys na maliliit. Doon yung iba sa isang black pot. Ayan sila. And ngayon guys ay tatanggalin natin yung flower stalk nitong natitira. Kasi kanina guys, may ginagawa din ako. Nagmamadali lang din ako. Baliktad data yung gunting ko. Ayan. Siguro pati ito na rin, oh. Ayan, oh, meron pang maliit. Tanggalin ko na nga guys. Hindi rin kasi maganda yung flower niya. Masyadong matangkad. Oh. Kasi tinry ko silang i-pollinate pero wala. Hindi naging successful yung pag-pollinate natin sa kanya. Sa kanila pala. Di ko alam guys kung paano sila i-pollinate. Yun, tinry ko lang yung pag-pollinate ko sa kanila. Kagaya sa astro. So, ito din. Cut na natin to guys. And yung leaves niya guys, try natin kunin. Wala, yung iba tuyo na. Yung okay pa, kunin natin para matry natin kung mabubuhay ba. Wala talaga guys, oh. Tingnan natin. Wala guys, wala talaga. Wala, hindi naging successful yung pag-pollinate ko sa kanila. Baliktad yung gunting ko, bakit gano'n? Ito pa. Yung isang flower stalk, itira ko guys. Yan. Kasi nakukuha din nila yung yung energy ng plants natin. Ano ba? Tanggalin ko na lang siguro guys. Ayan, tanggalin ko na. Ayan lang naman guys yung flower niya. Oh. Ayan. So, naglag na natin yan. Ito nga si marble gold. Tingnan nyo yung marble gold ko na napakalaki guys. Yung dito banda, nangitim yung leaves. Pero yung dito okay naman. Ang laki sana niya guys. Oh. Tapos yung pinaka-rosette niya dito, nung dumating sa atin at tinubuan siya ng new leaves, naging compact talaga. Oh. Kasi before, nung dumating siya, tingnan nyo yung pagitan ng mga leaves nila guys. So, diba, parang mahaba. Pero ngayon, may ikli na. Ayan. Pag dito na talaga guys sa lowland, no? Ano na, umiikli na. Nagiging compact kasi sila guys. So, kahit na hindi masyadong mainit dito, ngayon lang guys, uminit. Kasi kanina umaga, maulan. Tapos, tumigil siya siguro mga bandang 1 PM. Tapos, uminit. Tapos, umuulan habang umiinit. Tapos, yon nag-stop yung ulan. Ito na sila ngayon, guys. Initan na sila. Ayan. Afternoon to, guys. Siguro mga 3 na siguro ngayon. 3 PM. Ayan. And kanina pala guys, sayang hindi ko na naipakita sa inyo, yung ating Black Sabbath ay nilipat ko sa maliit na pot. Ayan guys, oh. Yung clay pot ko ng aking orchids, nilipat ko dyan si Black Sabbath para ma-stress ko siya. Kasi gusto ko siya makitang ma-stress yung nagbablock talaga siya guys. Ayan oh. Nagbablock naman na yung tips niya guys, pero gusto ko makita yung stress color niya talaga. So, nilipat ko siya dyan. Kasi kunti pa lang yung roots niya. And nung dumating kasi sa atin yan guys, sobrang haba ng puno niya. And then,
para may sira na yung puno niya. So, ginawa ko, kinat ko yun, tapos sinerdry ko, tapos pinatong ko lang siya dyan sa pot. Yung white na pot guys, pinatong ko siya doon, wala pa siyang roots noon. So, nag-roots na siya ngayon, kunti pa lang yung roots niya. So, ginawa ko, nilipat ko siya dyan sa maliit na pot. Yan, para ma-stress ko siya. And, yung Madiba natin guys ay naripat ko na. Sayang hindi ko napakita sa inyo yung pagripat ko sa kanya. Ito siya guys, oh, round Madiba. Ayan, basa na nga siya guys. Kasi nakuha ko siya ng buo doon sa black pot natin na maliit. So, ano na talaga siya. Punong-puno na yung roots niya doon sa black pot. Ayan oh. And doon kasi siya guys na banda sa gilid na yon. So, hindi siya nainita ng maayos. Kahit na bright light lang sana guys. Hindi siya nakatanggap ng bright light doon. So, kaya tingnan nyo, tabingi. Ayan, tabingi yung leaves, yung head niya guys, yung mukha niya tabingi kasi naganap siya ng araw. So dito ko na siya inilagay. Yan yung Black Sabbath, doon ko guys nilagay oh. Kasi wala akong mapagsiksikan dito banda. And kapag dito ko kasi siya guys nilagay, mababago yung ano nito, papangit. Ayan, si Mont Black na malaki na guys, ayan oh. Yan, tinanggal ko na yung flower niya kasi hindi naman na yun guys sa kanya makakatulong. Ayan, tanggalin lang natin itong dry leaves niya guys. Tigas. Ayan, matigas guys. Dami siyang dry leaves sa ilalim. Mahirap guys tanggalin yung leaves ng iba, yung dry leaves ng iba kasi minsan pag hinila mo, syempre nasa ilalim. Ang nangyari, yung ibang leaves na nasa ibabaw, nakakrack. Minsan ganun yung nangyayari, kagaya ni Madiba, pag tinatanggalan ko siya ng dry leaves, minsan nakakrack ko yung dulo, kasi matulis yung Madiba, diba? Yung Madiba leaves, matulis yung dulo niya. So, nakakrack ko yun, guys. Ayan. Ang hirap, anuhin. Dami niyang dry leaves pala sa ilalim. So, kailangan nating tanggalan para makahinga siya, guys. And, pag nakahinga yan, malay niyo mag-baby. Ganun kasi minsan eh. Kailangan lang natin silang linisan sa ilalim. Tanggalin yung mga dry leaves para mag-baby sila. Yan o, dami niya sa ilalim. Kaso lang, guys, ang farina niya. Ayun. Ang hirap naman. Ayan o. Oh. Hirap. Meron pa dito. Yan. So, yan. Dikit na dikit siya guys. Oh. Garden soil kasi yan guys. Yung tinagtaniman ko. Ito din. Sobrang dikit. Ang dami ding dry leaves. Oh. Tanggalan lang natin guys. Yan. Siksikan kasi guys yung leaves niya. So kahit na mainit dito guys ngayon, uminit pala. Hindi naman sobrang init. Kasi nakakatambay nga ako dito. Parang tama lang yung ng init guys. Makakulimlim sa taas. Maraming ulap. Maitim yung langit. Pero, thanks God kasi kahit paano may lumabas na araw. Lumabas si Haring Araw. Kasi kung hindi guys, wala talagang sunlight na matanggap itong ating mga succulents. Tingnan nyo guys yung ating dugong doon. No? Napaka-etillated na talaga niya. Ewan ko ba si dugong guys. Parang susuko na ako kay dugong. Kasi, diba, favorite ko yung mga carunculate. Dati pa talaga nagukulik ako ng mga carunculate. Pero, parang susuko na ako guys kay dugong. Sa dami ng dugong ko guys, unti na lang sila kasi yung iba habang lumalaki sila guys ay pataas ng pataas, diba? So, nawawala yung caruncle nila habang lumalaki sila. Lalo na sa panahon namin ngayon dito na palaging maulan, makulimlim. So, nawawala talaga, nagiging etillated sila. And then, after nun, yung
ano nila guys, yung puno nila, mabilis marat. Ayun, mabilis marat yung mga puno nila. Kaya naman, parang ayaw ko na kay dugong. Ayun, kasi marami naman ako dito guys, mga carunculate na succulents. Kunti na lang pala. Kunti na lang yung mga carunculate ko. Ayan, si Raindrops, na lumaki na talaga yung mga mukha niya. Kasi dati maliliit lang yan sila guys. So, ayan, lumaki na. Ayan. Nilagyan ko kasi yan guys ng garden soil. So, tingnan nyo yung dugong ko guys. Hindi na maganda. Lumaki sila compare nung dati. Pero wala na yung carunculate, kaya hindi na sila magandang tingnan. Wala na yung kulubot. Tsaka kapag stress yan, di ba, nagre-red. So, ito din, oh. Yan yung mga dugong ko dati na mabababa lang, pero mga, ano talaga, carunculate yung mga leaves nila. Pero ngayon, wala na talaga, guys. Hindi ko na sila mapabalik kasi nga sa panahon namin ngayon. Pero, ito, nanatili, guys, yung carunculate niya sa leaves, oh. Tingnan nyo. Sobrang tangkad na rin yan, guys. Si Prills. Yan, si Echeveria Prills. Ang galing nga guys kasi lumiit na yan dati. Tapos, gusto ko na yan i-top coat kasi lumiit na talaga yung rosette niya. And then, parang niripat ko nga yung nilagyan ko ng garden soil. Ano na, lumalaki na yung mga, ano niya ulit, leaves. Ayan o, tingnan nyo, ang laki na niya. Sa personal guys, ang laki niyan. Tapos, ito din, si Macaron, ayan o. Nilagyan ko na siya ng tukod kanina kasi nakatumba na siya dito guys. Sobrang pahiga na siya kasi sobrang bigat ng head niya. Ayan o. Grabe, ang laki nito guys. Isang ano ko ata to. Malaki pa sa kamay ko. Yun dito banda. Ayan. Yan sila. Meron akong mga propagation dyan. Ito nga guys, so parang ayaw nito sa lowland. Si Pink Chantilly. Ayan, kaya hindi na ako bibili nito. Kasi kahit anong ano ko sa kanya guys, ginaya ko na yung soil mix nito. Lupa din nga yung tinaniman ko niyan guys, si garden soil and then rice hull, pero wala talaga. So ginawa ko guys, nilipat ko siya dito and then clay pot na to guys, tapos maliit lang and then garden soil na lang yung nilagay ko sa kanya. Naglagay ako ng osmocot, pero tingnan nyo guys. Ganyan pa rin, inisprehan ko siya ng detain, inisprehan ko siya ng, diniligan ko siya ng tango, pero tingnan nyo yung leaves niya, hindi nagbabago. So, wala. Ayoko na sa kanya. Hindi na ako bibili yan guys kapag namatay yan. Ayan. Ito yung mga banana natin guys, sobrang taba na. Tapos yung leaves niya, stress kahit na mahina yung ano dito, hindi nga umiinit. So, ngayon lang umiinit ulit guys. So, ayan. Pero mahina lang talaga yung sunlight. Ayan, yung mga dito natin. Ito pala guys, ayan. Ito, nakahang to guys, dun sa labas. So, kung napapansin nyo, yung mga, ayan o, yung mga kasamahan niya na nakaganyan siya. Tapos, ito yung pinakita ko sa inyo before, na tinanim ko sila dito. Ayan. Kasama nila yung ating burrito kasi ano na to dehydrated na to dati. So, namamatay na yung ibang puno ni burrito dito kasi nga dehydrated, hindi ko sila na didiligan. Tapos ito yung mga cuttings natin na maliliit lang. Pinatong ko lang to dito guys. Pero ngayon guys, tingnan nyo. Ayan, dahil nasa rain or shine sila. Nilabas ko kasi yan guys, kasi hindi ko nga nadidilig. So, payat sila dito sa loob ng greenhouse. And yun, napabayaan ko na siya sa labas. And tingnan nyo yung itsura niya guys. So, sa kakaulan dito, imagine, straight talaga yung ulan. Ayan guys, tingnan nyo. Kanina ko lang to guys kinuha dun sa labas. Yan, etillated na nga siya guys. So, pero, yung mukha niya as in ang laki. Talagang busog na busog yung mga leaves niya. Ayan, pati si burrito. Lumaki. Ayan, tingnan nyo guys yung comparison ng Purple Delight na galing sa rain or shine and then yung dito sa loob. Pero ito naman kasi guys, mga cuttings to, hindi pa to nakakainom ng maayos. So, nadilig ko naman na sila pero kunti pa lang kasi yung roots nila. So, hindi pa yan sila kapit na kapit. Ayan. Pero ito yung mga Purple Delight natin na nandito, na stable na talaga. Yan, diba? Pero yun kasi guys, may color pa rin. Purple pa rin yung nandun sa pot natin kahit na dinilig ko yun guys. Pero ito kasi nasobrahan na to sa tubig. Tapos medyo madilim dun banda sa napagsabitan ko sa kanya. Ayan kaya dito ko na siya hinanay para
'Diba? Itong area na to talaga para sa mga purple delights natin. Ayan, simula doon, purple delights, and super bomb, punta dito. Ito na lang yung hindi ko pa natatanggal dyan guys kasi wala pa akong mailalagay na purple delight. So, ayan ko na lang guys, ganyan muna sila. Yan na lang naman guys yung area na wala pang purple delight eh. And siguro kapag nag-cutting ulit tayo ng mga peach no and Murasaki, pwedeng dyan natin sa area na yan ilagay. Tingnan na lang natin guys. Ayan. So, yun na lang muna sa ngayon guys, yung mai-share ko. Ayan, tingnan nyo, oh. Ang ganda talaga. Laki-laki, grabe. Ayan, pero usog. Ayan, so that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!